So hello guys, it's Jerry again of Jerry DIY TV. Nandito ulit tayo para sa isang review ulit ng ating 2200 watt Tatalaken Pure Sine Wave. It's from China. Inverter. So mga kapatid, aking unang video. Sa review ko nito sa testing pati. Marami uling nag-message sa akin na siguro daw ang maximum capacity dito nasa 1,500. Kasi hindi ko talaga matesting ng ayos. Wala tayong ammeter. Yung ating kasing multimeter ay kailangan magputol tayo ng isang watt tapos sabit natin yung sa tester para makakuha natin yung ampere. Wala tayong clamp multimeter So, testingin natin sa aking battery, sa aking motor sa labas. So, tingnan natin. Testingin uli natin doon sa mga testing ko, sa mga electric fan ko, at saka doon sa mataas ang wattage na water heater, yung aking kettle. Testingin natin sa iba pa natin kung pwede natin matesting. At yung aking kasi mga power tool na ipauwi ko na sa Pilipinas, kaya wala na tayong ma-testing na ibang ma-load dito. Kaya pati ako bumili nito kasi sa atin 50 Hz, di ba 50 Hz? Ito kasi 220 50 Hz ang kanyang frequency. Kaya bumili ako nito kasi bumili ako ng power tool sa atin na dito ko binili. Namurahan kasi ako, kaya napaiga ako ng pagbili. Ilang tools din yun na 50 Hz na hindi naman 50 to 60, basta 50 Hz lang. Kaya may mga iba akong tools ng mga nauna pa na madaling nasira kasi nga 60 Hz sa atin. Lalo yung may mga motor, mga power tools, ayan. Mga blender, ayan, daling masira. So kaya naisipan ko bumili. Although yung ating Isan for 200 kilowatt inverter ay switchable naman yun sa 50 at 60, pero napaka-worth naman kung gagamit kayo, ito-turn nyo sa 50 tapos pagkatapos sa 60 ulit. Kaya bumili na ako ng talagang pang 50 Hz lang. Kaya gusto ko ma-assure yung talagang capacity nito kasi maraming chismis, kaya hindi dapat tayo makinig sa chismis. Kasi may nagsabi sa akin na hindi yan 200 watt lang. Pero testingin natin. Let's do it. Okay, punta tayo sa baba. So guys, it's Joe again. Joe DIY TV. Testingin natin tong aking inverter Tatalaken to this battery, my scooter. But first we can check the voltage of my battery. Let's check. So it's 12.94 volt. Did you see this? 12.94. My motor is not running, so we will turn it on, and let's check what is the voltage of my battery. So let's check the voltage. .16 volt. 14.30, 29,
our connect my inverter, this battery. Let's connect it. Turn off. Voila. Turn it on. It's 14 volt here. Let's check the AC output. .217 volt AC volt. Look. So we test some loads. Some loads there. So let's test this. 45 watts to 20 volts. Wala. Voltage is 12.4 DC. So this is 1350 watts to 1600 watts. So testin ulit natin. Testingin natin kung kakayanin. No. Turning off. Look, it's blinking. No. So guys, ayan, ikinabit ko yung aking hindi gumana sa ating water heater. Ito, tingnan natin dito sa aking CS200 from Woodbrush. Ito ay mayroong
200 watts. Capacity, ayan. Tingnan natin. Subukan natin sa aking Bluetooth. No. Audio. Where is it? Natin. Ayan, testing natin. So ayan guys, dalawa yung kinabit natin. Kaya naman siya. Ayan, at medyo umiinit ang ating inverter. Pero it's working fine. Siguro maximum nito nasa 1,500 lang. Kaya hindi gumana doon sa ating 1,600. Although nakalagay sa kanya ay 200, 2,200. Kamali tayo ng una, akala natin to 200 watts lang. Pero itong dalawang ito kasi 200 watts ito eh. Ibig sabihin 400 siya. 400 watts na siyang dalawa. Yan. Kasi hindi natin matesting yung ampere kasi wala tayong multimeter para sa ampere. Kung gagamitin natin to, kailangan natin magputol ng wire para matesting natin yung ampere. Para yung eksaktong wattage niya makakuha natin, yung output. Pero magana naman. Ito na sinabi ko, itong dalawang speaker ay 400 watts. Ayan, 400 watts to, dalawang ito. Yan. Doon talaga lang sa ating napakalakas ang wattage na water heater, talagang hindi niya makaya. Siguro mga hanggang 1,000 watts okay na okay lang sa kanya. Okay, ito po yung testing sa aking Tatalaken 2,200 watts 12 volts inverter. Yan, okay naman. Pinatay ko yung makina ng aking motor para makakita natin kung kayang-kaya naman. Maliit yung battery ko, 4 ampere lang yan. 4 ampere lang. Ayan ang battery ko. Ulit lang yan. Lead acid battery.
So, ayan guys, nandito na ulit ako. At yan, testing natin doon sa ating 400 watt na speaker, na column arrays speaker. At yun ay bali 200 watt ang isa. Sinagad natin yung volume. Okay naman. Kasi medyo nag-iinit yung kanya, no? Pero okay lang. Iinit yung kanyang case. But ang ating battery ay nasa 4 ampere lang. Pero okay naman. Meron siyang 12.11 na voltage. Kahit patayin natin yung makina ng ating motor, okay naman siya. Pwede na rin. Pagtsagaan, siguro bala ko bibili pa rin ako na medyo malaki-laki rito. Pang sa power tool ko na 50 Hz para hindi na tayo mag-switch doon sa ating ikakabit na hybrid inverter sa ating bahay sa Pilipinas. So, please subscribe po sa aking channel, Jerry DIY TV. Maraming salamat po. At merci beaucoup, au revoir.